Nandito na tayo sa pick up location. Nakakita na natin si ma'am. Ito ma'am. Ay, may box ako. Tinanggal ko lang po eh. Meron po. Shower cup. Meron. Okay lang. Okay na po. Oh. Dito na lang? Sige. Okay, hindi mo lang. Wait lang po. Opo, na-receive ko na po. Thank you. Opo, thank you. Ingat din po. Ayun mga kamukha, nandito na nga pala tayo sa Commonwealth sa may tapat ng St. Peter Chapel. Na-drop na natin si CS dito. Bale, ang pamasahe ni CS is 126 pesos. Maraming salamat ma'am. Ingat palagi. So ayun, waiting na tayo para sa next nating pasahero. At wala pang pumapasok na booking ngayon. Waiting lang tayo dito, no. Kawawa tayo dito pag napasukan tayo dun sa kabila kasi layo ng U-turn. Dun pa tayo sa kabila magpipick up, no. Let's go. Sayang gasolina naman kung ano tayo, magro-roll tayo agad. So maghintay lang tayo dito kahit 5 minutes. So ganun lang yung diskarte ko kada drop off ko. Tumitigil ako sa drop off na mga 5 to 10 minutes para maghintay ng kasunod na booking. Ayun mga mukha, good morning nga pala sa inyong lahat. Welcome nga pala sa ating episode today. It's Joyride Pasada vlog number 6. Ayan, number 6 na yung vlog natin. Ayun mga mukha, maraming salamat nga pala sa pagsama nyo araw-araw. Kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome. Ako nga pala si Jeff Media. So, ride safe, peace out. Mag-iingat tayo palagi. At magdala lagi ng tubig. Much better kung malamig dahil sobrang init ng panahon ngayon. So, ayun, it's already 5 minutes na tayong naghihintay dito. Mag-roll na tayo. Let's go. Pala, kasama ko si Ruro kanina. Bali, hindi na kami nagkasabay palabas kasi napasukan tayo ng booking agad. Ayan, rolling na tayo dito sa Commonwealth. At wala nga tayong alam ko na saan ako tatambay. Dito sa may papunta ng Don Antonio sa Darak. Maraming kabahayan dito, maraming sumasakay. Ayun, pumasok. Okay, may next booking na pala tayo. Papuntang Nangka, Marikina, kasi natin yan pabalik. Pero saan ang pick up point nito? Sana malapit-lapit naman yung pick up point, no? Damn, nasa kabila. Nasa kabilang side. Kaya 8 minutes. Anak ng tokwa, let's go. Na-accept na natin booking, wala na tayong magagawa. So baka magtataka si CS, palayo ako sa location niya. 8 minutes away. Grabe yun. Lagpas pa ng ever yung U-turnan ko. Egol sa mga ganitong senaryo ng pick up, no. Ito na yung pinakamahirap na mangyayari sa mga pick up point natin, no. Yung nasa kabilaang side lang naman yung pick up point. Pero grabe, yung tatakbuhin mo para sa U-turns. Ayun mga kamukha, nakakuha na nga pala tayo ng pangalawang booking. So on the way na tayo sa pick up location niya, 3 minutes away. So dito yan sa Commonwealth. Nandun ako sa kabilang side kanina. Umiikot pa ako ng Tandang Sora. So ganun talaga, makakakuha ka ng pinakamalapit pero nandun sa kabilang side. Ayan mga kamukha, nasa uy gag, yun. May mga nalalaglag na basura galing sa truck. Plastic ng garbage bag. Huwag naman sanang may makasagasa nun. Kawawa naman yung rider. Ayun, nandun si ma'am sa may bandang Batasan. So pabalik ng Marikina na naman. Pabalik ulit ng Marikina tong biyahe natin. So pababa tayo ng Batasan naman ngayon. Grabe, bakbakin na natin. Dahil ang layo ng U-turn natin. Ubusan tayo ng gas, ha.
Pagkalampas ng 600 metro, Grabe man ako si lumiko Baro. pa kanan. Ayan na. Malapit na tayo sa pick up location. Dahan-dahan tayo, baka sumobra pa. Hindi natin makontak si ma'am eh. Tinatawagan ko eh. Tawagan natin ulit. Another tawag na naman. Ops. Oh, nasan si ma'am? Geraldine po. Ito po ma'am. Umikot pa ako ma'am eh. Nandun ako. Tapos umikot ako sa Tandang Sora. Nakabook na kanina, kaya lang pinakancel niya kasi malayo daw. Ito ba? Ano na? Ito ma'am, may sukli pa kayo ma'am. Okay na. Thank you ma'am. Bali pa masahe lang ni ma'am is 81 pesos. Bigyan tayo ng 100 pesos. Thank you. Ano lang po sir, 72. Okay. Thank you po. Opo. Thank you po. Thank you. Yun, 72 pesos para kay sir. So, pang-apat na pasahero na natin to ngayon. So, let's go. Pick upin na natin. Bossing is 194 pesos pero binigyan tayo ng 200. Thank you, bossing. Pupunta na tayo sa pick up location sa GMA Network. Ang kasunod nating booking or pasahero. Papunta siya ng Mandaluyong. So let's go, pick upin na natin si CS Rachel po. Ito po no. Bali 98. Thank you. Thank you ate. Bali 98 yung pamasahe ni ma'am. Binigyan tayo ng as always 100 pesos. So, complete trip na natin yan para mapasukan na agad tayo ng another booking. Nandito nga pala tayo mga mukha sa dati kong opisina. Ayan, dati kong work dito sa Hanston building na to. Dati dito ako nagwo-work before dun sa BGC. Nandito tayo ngayon. So, waiting tayo dito ng pasahero. Nandun tayo sa Greenfield District kanina at walang pumapasok na booking. So dito tayo maghintay. Usually maraming call center company dito, dun sa likod lalo na. So ayun mga kamukha, waiting lang tayo ng booking dito. At maya maya lang pa out na yung mga graveyard shift. 7 PM sakto. 7 PM pa out na yung mga yun. Let's go, waiting. Tawagan natin. Yun, nag-ring. Hello, sir. Ay, ito na kayo. Nakita ko na. Nasaan po kayo banda? Nandito na naglalakad. Nasa harapan pala yun. Nasa likod ako ng Lawson. Nakikita nyo na ako? Dediretso pa ako? Hindi, okay na, sir. Diyan ka na. Ikaw ba yung naglalakad sa likod? Hindi, sir. Ito, sa harapan mo, sir. Sa harapan? Yun. Thank you, thank you. Oo. Dito ka na lang, boss? Sir. Dito na lang. Hindi. Papasok tayo. Order? City Hall. 100 pesos? 100. Meron, boss. Ito.
sir. Thank you. Thank you. Meron ka pang ano ha? Thank you, thank you, thank you. Bali yun, 89 lang pa masahe ni boss. Binigyan niya tayo ng 100 na. Thank you very much, sir. Tapos naghagdan na lang siya, oh. Mga nakatanggap na nga pala tayo ng kasunod na booking. Nandun lang siya sa kabila, oh. Pero meron pa ako dito, to. Jeff Media. Thank you, Kuis. Kayo yan, bossing? Tama naman pala. Romulo po. Tama. Kala ko nandun kayo sa kabila eh. Eto po, lagay naman po natin dito. Sige po. Kasya po kaya. Dito po sa ilalim. Sa medyo baba. Yan. Sige po. Yan. Konti pa ko. Yan. Hugutin natin. Thank you, kuya. Magkano ba yun? Pamasahe ni Sir Rice 245. Binigyan niya tayo ng 250. Kalampas ng 300 Ako, food trip tayo dito. Pa. Ito po. Dito na ako kaya. Ayun mga kamukha, naghihintay na lang. Hintay tayo ng booking. Sana sumakto na sa pauwi natin. So baka last booking na tayo. Sana malapit-lapit na sa pauwi. Kasi may pasok pa tayo ng trabaho mamayang gabi. So pag uwi, matutulog tayo, pahinga. Tapos pasok naman ng trabaho mamayang gabi. Daming naghihintay, joyride oh. Ride safe sa inyo mga paps. Ride safe. Pahinga-pahinga. Pag walang booking, masyadong mainit, tago-tago sa mga silong, ano, sa mga lilim, sa ilalim ng mangga, tago-tago lang mga ka-joyride, mga kapwa ko MC taxi. Let's go. Bali mamayang gabi tatry kong magbukas ulit ng joyride apps para naman sa pagpasok sa work. Sana ano, kung may masasabay naman, 'di ba? Why not? Pandagdag din sa bayad sa parking, tsaka ano, sa bayad sa parking tsaka panggasolina din, 'di ba? Pag pumapasok sa work. So, ayun. Nag-start nga pala tayo ng biyahe 5 AM na. So, nakailang oras din pala tayo ng biyahe. 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 hours din tayo bumiyahe ng joyride. So mamaya ako compute natin magkano yung kinita ako sa 6 hours na biyahe ni joyride. Grabe init. Init ng panahon. Palagi tayong magdadala ng tubig. Grabe yan. Pag na-stop ka sa stoplight na ganito, tapos ano, open, mainit. Dapat laging may baong tubig talaga. Ganun yun, Antipolo tayo. Gusto mo sumabay ka na sa akin tayo, hanggang doon. Sabay kita. Pag ganun, Antipolo. Ortigas nga lang yung daan. Pag ganun. Wala kang pamasahe? Magkano ba yung jeep nun, kuya? Wala ano. Ha? Nagutom na yung ano, nalalakad. Ha? O, bigyan kita ng 20. Okay lang, han? Sasabay na kita doon, kuya. Gusto mo, sabay na kita. Sige. Ingat, ingat, kuya.
Pauwi na ako, sasabay ko na sana siya. Kaso gusto niyang dumaan dito sa Ortigas. Eh doon ako eh. Doon ako eh. Pantipolo din, pwedeng way dito. Kaso yung gusto niya dito sa Ortigas, naghahanap daw siyang trabaho. Pantipolo na way. Eh binigyan ko na lang 20, wala rin. Parehas lang tayo tayo, walang pera eh. Pamasahe, Pantipolo, goods na yon, isang jeep. Let's go. Hahatid ko na nga siya eh. Dito nga lang yung daan. Kaso ayaw niya. Gusto niya sa Ortigas dadaan. Feeling ko may pupuntahan pa yun. Parang lumalagari siya ng ano eh, nag-apply. May dala siyang ano eh. Mahirap talaga buhay ngayon. Kaya madaming nag-abroad kasi wala dito sa Pilipinas. Isang kahig, isang tuka. Kung gusto mo talagang makaipon, makapundar ng makabahay, makapundar ng sasakyan, mag-abroad ka para naiipon yung pera mo. Ako nga, napapaisip-isip na rin ako eh. Mag-abroad na rin ako. Pero iniisip ko pa anong field yung papasukin ko sa abroad. Yun yung pag-iisipan ko. Kasi usually ang mga in-demand dyan yung mga ano, caregiver, welder. So mag-undergo pa ako ng mga training NC2. Kasi ang tinapos ko naman is IT. Okay naman, may work naman ako dito sa atin sa Pilipinas. Pero nga, yun nga, eto, tignan nyo, nagdo-joyride pa ako kahit nag-work na ako sa gabi. Kasi kulang talaga eh. Pero dito naman sa Pilipinas, tiyaga lang dito, tiyaga lang. Pag nasa ibang bansa ka naman, ang kalaban mo naman dun, syempre homesick, saka limited lang yung galaw mo dun. Pero maganda ron, makakaipon ka, makakaipon ka, makakapundar ka ng gamit dito sa Pilipinas. Pero dito sa Pilipinas talaga, mababa kasi ang salary rate dito eh. Pasalamat na lang din at yung mga sumasahod ng mga 30-han pataas, kahit hindi na mag-abroad. Kasi dati napunta rin ako sa field ng barista. Baka hindi nyo naitatanong mga kamukha, is nagbarista rin ako sa Starbucks. So barista ako dati sa Starbucks. Pero hindi ako tumagal. Pero may experience ako. Alam ko kung paano magbarista. Ngayon, bala ko sana dati gamitin yon papunta naman ng Saudi or sa Qatar, yung mga ganon, basta dyan sa Middle East. Ang problema naman mga mukha, ang liit ng sahod. Pag kinumpute mo sa peso, nasa pumapatak lang ng mga 23 lang yata, hanggang 25 yung sahod. So mataas pa yung sahod ng call center dito sa Pilipinas. So ayun, kaya hindi ako natuloy na mag-abroad ng pagiging isang barista. Siguro magagamit ko yung pagiging barista sa barko. Maganda yan sa barko. At least yun, worth it yung sahod. Kasi pagod yung trabaho na yan eh. Wala namang madaling trabaho. Lahat naman talaga mahirap. Pero ang maganda sa abroad, naiipon mo. Pero kasi kaya hindi ako tumuloy sa Saudi, sa Qatar yun eh. 25 lang yung sahod. Malaki pa yung sahod ng call center. Kaya nagstay na lang muna ako dito sa atin. Dati yun hindi, dati pala nagtry na rin pala ako pa Hong Kong, ano to? Taiwan naman, factory worker. Problema naman nung time na pa-medical na ako, nagkagipitan, nawala ng perang ano ba, kasi kailangan dyan may pangsalya kang pera eh. Yung ibig kong sabihin is kailangan meron kang pera talaga pag nag-a-apply. Kailangan mo dyan na
ng pang medical, ng basta kailangan mo ng at least 100,000 para sa Taiwan. Okay na ako nun, pumasa na ako sa interview, nasama na ako sa batch ng ano nun, for medical na nga lang ako nun kaso yun nga, wala tayong pera. Pero pwede naman tayo mag salary deduction nun time na yun, kaso nga ngayon ewan ko, hindi siguro para sa akin yun. Basta hindi natuloy, parang mas pinili ko pa rin mag-work dito sa atin sa Pilipinas. So ayun, siguro hindi talaga para sa akin yung mga trabahong yun before. Pero this time parang gusto ko nang ikasa ulit mag-work. Gusto kong maganda daw sa sa pangalan niya sa Japan, mga farmers. Oo, tama, yung mga nagtatrabaho sa farm, yung mga sa taniman. Ang gagawin mo lang is mag-harvest ka ng gulay, mga ganun. Kayo mga mukha, ano bang may suggest nyo sa akin na trabaho abroad na field na kahit pa paano sulit yung pag-abroad? Kasi pag nag-abroad ka, syempre ilang taon ng buhay mo ilalaan mo dyan. So kailangan pag uwi mo ng Pilipinas, gamitin mo ng wise yung pera mo. Business talaga, ipunta mo sa business. Ang business naman hindi laging panalo, may talo rin. Pero kung hindi ka naman susugal, hindi mo malalaman. Baga, paano ka yayaman kung takot ka namang sumugal? Kaya ayun, sugal din yung business. May nalulugi, may nagtatagumpay, may umaasenso. Tiyaga lang din yan, tsaka sipag. Pero sa ngayon, ito yung buhay ko. Nag-opisina ako sa gabi, graveyard shift, uuwi ako sa umaga. Tapos pag may extra time ako or rest day ko, yung biyahe ako ng joyride. Tapos ayun, yung vlogging ginagawa ko na rin dati hobby ko lang. Kahit pa paano ngayon, di ba, may mga nakakapagpa-inspire na sa akin magpatuloy sa vlogging. Actually noon nahihiya ako ngayon medyo kahit pa paano naman nagkaka-confidence na akong nagkakalakas-lakas na ng loob magsasalita sa vlog, di ba? Ayun, nagpapasalamat nga pala ako sa mga sumusuporta sa akin, sa mga nagbibigay ng advice, yung mga nagko-comment sa YouTube channel ko ng mga positive vibe na malaking tulong sa akin yun. Parang tinitreat ko siya as gasolina, kumbaga sa motor, di ba? Hindi tatakbo ang motor pag walang gasolina. So ganun ko siya tinitreat. Sobrang na-appreciate ko yung mga feedbacks nyo. Tapos ayun, kung nag-i-enjoy ka naman, nagugustuhan mo naman yung video ko, ayun, hingi lang ako ng konting time. Huwag mo namang kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel, Jeff Media nga pala. At sa mga bago sa channel ko, welcome. Ako nga pala si Jeff Media. Mag-iingat tayo palagi. Sobrang init ng panahon, magbaon lagi ng tubig kapag lalabas ng bahay, lalo na kung katanghalian tapat. Ayun lang, sige, tara na. Final na tong uwi natin. Marikina Riverbanks na tayo, pero walang pumasok na booking. So ito na yung sign na magpahinga na daw tayo. Let's go. 50 seconds pa, ang tagal pa. Alam nyo ba ba't nandito ako sa tapat ng Pure Gold, mga kamuha? Kasi ang sarap ng hangin na ito yung hangin ng aircon sa loob ng ang sarap. Dumandam ako dito. Ang tagal pa nung stoplight yun, nagsisiksikan sila dun. Ang init-init dun 30 seconds pa. Papalamig muna ako dito sa tapat ng pintuan ng Pure Gold. Ha? Sarap, lamig. Ang sarap, ang lamig. Ang tagal pa 20 seconds pa.
Dito muna tayo. Magpapalamig muna tayo sa may exit ng Pure Gold. Dito muna tayo. Oh, ang sarap. Sobrang init kasi ng panahon ngayon. Palagi nga pala kayo magdadala ng tubig, mga kamukha. O di kaya lagi kayong gagawa ng diskarte katulad nitong ginagawa ko. Naka-stop pa naman. So nagpapalamig muna ako dito sa exit ng Pure Gold. O di kaya sumilong kayo sa mga malililim na puno. Ganun ang mga diskarte ngayon. So ayan, green na. Saka ka ngayon bumanat ng labas. Kaysa yung 90 seconds plus 90 seconds ulit, nakabilad ka dyan sa araw. Let's go! Diba? Woohoo! Let's go! San Mateo na nga pala tayo. Hindi na tayo kumuha ng booking. Yung last booking natin, na-Indian pa tayo. Pambihira yan. Mali na naman yung pin location eh. Hindi ko na inano. Yung pinaka-cancel ko, 30 minutes na ako naghihintay. Ayan mga mukha, nandito na pala tayo sa San Mateo. Kailangan natin talagang umuwi kasi may trabaho pa tayo mamayang gabi. Hindi naman tayo pwede umi-straight ngayon. Baka naman mamayang gabi tutulog-tulog naman ako sa trabaho. Ayan mga mukha. So maraming salamat nga pala sa pagsama sa ating Joyride Pasada Vlog. It's number 6 na. So ito pala yung pang-anim na beses na biyahe natin ng Joyride. At ilang oras ba tayo bumiyahe? So bumiyahe tayo ng alas 5 going 6. Sabihin na natin 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 hours. 6 hours tayo bumiyahe ng Joyride. So tignan natin o magkano yung na-earn natin sa 6 hours na biyahe natin ng Joyride mula kaninang umaga. Mamaya ako computin natin kung mga magkano. Shoutout nga pala, sasagutin ko yung mga comment section. Yung mga comment nyo sa comment section. Yung may mga tanong about sa ano nga ba yun, mamaya check natin, screenshot ko na lang. Uwi muna tayo or hanap muna tayo ng spot na mapapwestuhan mamaya. Sobrang init kasi talaga. Kaya kung ano-ano na lang na diskarte yung ginagawa ko para makatago sa init. Ayun mga mukha, let's go! Ayun mga kamukha, maraming salamat nga pala sa pagsama nyo sa ating Joyride Pasada ngayong araw. So sa mga bago pa lang pala sa channel ko, welcome kayo. Ako nga pala si Jeff Media. So kung nagugustuhan mo ang video ko, nag-i-enjoy ka, may natutunan ka, wag mo namang kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. This is Jeff Media. So nga pala mga kamukha, dito ko na lang din pala puputulin ang video na to. So kung nagustuhan mo, nag-enjoy ka, huwag mong kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe. So ayun mga kamukha, so hanggang dito na lang. So ride safe and peace out, and see you on the next Joyride Pasada and Joyride buhay serye and then vlog. So ayun mga kamukha, dito na lang. Hanggang sa muli, good night, dahil matutulog pa lang ulit ako. What's up mga kamukha? Peace out. So ayun mga kamukha, magbabasa tayo ng mga comment ngayon at magpapasalamat. Ayun mga kamukha, umpisa natin ang pagsagot sa mga comment. Ayun, may nagtatanong sa akin lagi, boss, anong camera mo? Mula kay Jervis Cruz. Ayun kamukha, ang gamit kong camera kamukha, ang front cam na ginagamit ko, ito is GoPro Hero 9. Tapos ito yung helmet camera ko is Insta360 Ace Pro 2. So maraming salamat Jervis Cruz. Ayun, may lagi nagko-comment, sabi niya si First ayun, sino to, Bilya Costenly Don. Ayun, maraming salamat sa iyo Kuis. Mag-iingat ka palagi. Meron dito, bossing, kailan ka ulit maglo-long rides? Ayun, mula to kay Bench 3975. Ayun Bench, sa ngayon wala pa tayong plano mag-long ride, pero hopefully next month makapag-set tayo ng long ride. About sa long ride, ang plano ko is sa Bulinaw, Pangasinan yung target ko.
Tapos si Jonda, maraming salamat. Yon, nagko-comment siya lagi pag may bago akong video. Maraming salamat sa iyo. Si JR Sam number 10. Nako pap, sana ma-timingan kita dyan sa sports center para makapagpa-picture. Maraming salamat, Kuis. Kahit saan mo makita, beep ka lang or parahin mo lang ako, Kuis. May sticker ako at magpi-picture tayo. Maraming salamat, JR Sam. Ayun, may comment dito si Jonathan Bulseco. Sabi niya, nice content po, keep it up. Natawa lang ako dun sa part na sabi mo na tagabantay kayo ng gamit, tapos yung transition bumili ng tao. Ayun nga lang yung role ko dun sa jogging is magbantay ng gamit nila habang nagja-jogging sila. Ayun, maraming salamat nga pala, Jonathan. Next, sabi niya, present boss, what's up from Cebu? Si Sanix Puebla. Maraming salamat, Kuis. Ingat ka palagi. At punta naman tayo doon sa mga tanong nila. Ayun lang mga mukha, yung iba sa bukas ko na lang sasagutin yung mga tanong. So maraming salamat. So uwi na muna ako. Ingat tayo palagi, magbaon lagi ng tubig dahil sobrang init. Ride safe, peace out.